Nalulunod na ako dito sa usapan natin. Marami na from Dan Fernandez to dito sa Boses ng Madla. Pinag-uusapan namin for the first time about the Philippines. Yung history talaga ng ating bansang Pilipino. Kaya kung yan privilege speech ni Congressman Dan Fernandez at aalamin natin yan dito sa Boses ng Madla, we will do the research more. Masayang bati mga Operian, this is Kuya Notch. Kung nais ninyong maunawaan ang aming mga inilalahad, maaari lamang bisitahin at mag-subscribe dito sa Operian Heritage Conservatory channel at pumunta po dito sa playlist. Ayan, pumunta po tayo dito sa playlist at hanapin po natin ang The Guide upang maunawaan ang aming mga video yung inilalabas dito sa Notch channel. Panoorin nyo muna ang The Guide video para sa mga series na magkakasunod-sunod upang maunawaan ang aming mga inilalahad dito sa Operian Heritage Conservatory at Notch channel. So ayun po mga kapatid na Operian, tara na, samahan nyo kami dito sa ating panibagong ilalahad ng mga katotohanan. Tandaan, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Tara! Masayang bati mga kapatid na Operian, ito po muli si Kuya Notch at to this video ay meron tayong mahalagang pag-uusapan at ito po ay good news dahil ang nakaraang speech ng ating Congressman Dan Fernandez ay nakarating na sa Australia. Yes, nakarating na po sa Australia. At ngayon nga mga kababayan, mga kapatid, ay usap-usapan ngayon doon sa 89.3 sa Radio Tamaraw with John Salazar. So yan si John Salazar, siya po yung host doon sa kanilang segment na Boses ng Madla. Ayan. So yan po ay panoorin po natin ng sabay-sabay mga kapatid, mga kababayan, kung ano po ang kanilang napag-usapan patungkol dito sa privilege speech ni Congressman Dan Fernandez. Kasi nga po ito po ay sa pagkakaalam ko, ito po ay bago sa kanilang pandinig. So ngayon po mga kapatid ay panoorin po natin ng sabay-sabay itong usapan ng mga anchor doon sa radio station sa Australia. Tara, panoorin po natin. Saan ko ang aking host, si Madam Faye Hayward. Kumusta po, Madam? Magandang gabi sa inyong lahat, everyone out there listening to 89.3 to GLF Radio Tamaraw po. Meron po tayong guest ngayon. And don't forget to live stream kung kayo po ay gising na ba? At naghapunan na ba kayo? At while you are having dinner, you can also watch us through live streaming via Faye Hayward's Facebook. And of course, sa ating mga kaibigan dito, kung meron silang Facebook? Ba't hindi kayo mag-live stream sa Facebook? Magkita kayo sa Maynila o saan man sila sa buong mundo. Sa inyong Facebook, meron ba kayo? Wala. So, kumustahin mo natin si Madam. Yes, Miss Josie Isha Tapia. Isha. Yes. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kababayan. Andito po rin yung nabang lingkod na si Miss Josie Isha Tapia noon, fashion designer natin dito since 1974. So, kami po ay bumibisita sa estasyon ng radyo natin, 89.3 FM 2GLF. Kung kayo po nandiyan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon, yes. At ito si Fred. Magandang gabi po sa atin at maraming salamat at binigyan niyo kami ng pagkakataon na makarating dito sa inyong estasyon na 89.3 2GLF FM. Oras na mag-usapan na tayo dito sa ating programa. Boses ng Madla, this is Voice of the Nation. Diba? Yes, of course. Voice of the Nation po yan. Yes. At ito po si Madam Josie Tapia Asia. And of course, Freddy Aguilar. Rosales. Freddy Aguilar Rosales. Rosales. And of course, Madam Banji with us also. And kumusta na ulit kayo?
At welcome dito sa Boses ng Madla. Madam Faye Hayward is our host, of course, this evening, and very busy with her live streaming. Yes. So, simulan mo na po, Madam. Yes. Kung ano bang gusto niyong... Sabi nga natin, mayroon tayong mga guest ngayong gabi. So, mayroon silang gustong ipaalam sa atin na hindi pa nating talagang alam dito sa Sydney. So, mag-uumpisa tayo kay Fred Rosales. Siya po yung siya po yung nag-request na kung pwedeng mag-guest dito sa atin June. Kaya Fred, welcome to Boses ng Madla, and sana kung ano man yan ay marami tayong mga Pilipinong matutunan kung ano man gusto niyang ipahiwatig sa atin dito. So, yes. Muli, mga kapatid, kababayan ko sa bansang Pilipinas, narito po ang inyong kababayan, si Fred, at ang aking may bahay na si Bansi, at kasama ko si Ate Jo, Asia. Narito po kami, ako po ay nababahala dahil sa nakarang 2 linggo po ay nakarinig kami ng salaysay sa mababang kapulungan ni Congressman Dan Fernandez. Ito po ay ang pagbatid niya ng kasaysayan ng ating bansa, ang tunay na pangalan ng ating bansa, at sinalaysay niya magmula sa pasimula at ang supporting ebidensya na pwedeng pagbasihan at pag-usapan ng mas madiin pang usapin, dahil kung ito po ay talagang katotohanan ay dapat po nating malaman. Kaya po narito kami at nawaya bigyan tayo ng pagkakataon na makapag-usap at bigyan diin ang lahat ng usaping ito para sa atin na mga Pilipinong matagal nang nawalay sa tunay na pangalan at kasarinlan ng ating bayan. Okay. So, si Congressman Fernandez, saan niya nabatid na yung pangalan nating Pilipinas ay talagang hindi na totoong pangalan? Paano niya nabatid yan? Malaki pong kasaysayan po yan, malalim po. Pero kung paati pong nanamnamin at bibigyan din magmula pa sa mga nakasulat na kasaysayan, ang ating bansa po ay sinakop ng mga Spanish. Dumating po sila 1521. May kanta po yan, si Yoyoy Villami, kung matatandaan niyo po. Pumunta po sila sa bayan natin. At kinupkop natin po sila. At ang lumaon ay nagkaroon ng pagbabago sa loob ng bansa natin. At napalitan ng pangalan na ito na tinawag na Pilipinas hango sa pangalan ng hari ng Espanya na si King Philip II. Doon kaya tinawag pong Pilipinas yan dahil kay King Philip II. At ibinigay po nila yan bilang alay sa kanilang hari. Kaya po naging Pilipinas ang istorya ng bansa natin. So before that, kung yan nga ay dahil sa which it's in the Philippine history, ano talaga ang sinasabing tunay na pangalan ng ating bansa bago dumating ang mga Spaniards? Ang lahat po ng mga ebidensya, kung mapapansin niyo po magmula nung tayo nag-aaral, ang mga history books na ginagamit natin sa eskwelahan, ang sabi po daw ay ang Spanish discovered Philippines. Oo, Magellan. Magellan discovered the area of Philippines na pawayatang hindi totoo, dahil bago pa sila lumatag do sa bayan natin ay ang ating bayan ay maunlad na sa mga tradings. Meron tayong mga ibang lahi na pumupunta sa atin, ang mga Inchek, mga Indian, ay nakikihalubilo na po sa ating mga ekonomiya nung bago pa sila dumating. At maunlad na po. Maunlad po ang ating bayan. Tayo po ang metropolis ng Asia nung panahon bago pa sila dumating. Yan po ay nakalahad sa kasaysayan. Pero marami po sa ating mga ebidensya sa bansa natin na sinunog. At wala pong kaya wala pong may turo ang mga magtuturo sa atin dahil wala na pong makuhang mga ebidensya. Pero hindi naman po lahat yan ay mawawala. Meron po
At meron pong matitira dyan. Okay. So, kung totoo man yan, yung sinasabi ni Congressman Dan Fernandez, yan ba ay nakalahad sa buong Pilipinas na yung na alaman niya kailangan talagang tangkilikin ng mga Pilipino? Malalim po ang pagkinabukaya ng kaalaman ni Kong Dan. Talagang sinihasat niya po yan. Dahil kung ito po ay makikita mo sa mga libro, hindi matagal na po sanang itinuro ito sa eskwelahan. Ang paglalahad ng tunay na kasarinlan ng ating bansa. Itinago po yan. At itinago po ng we're colonized, conquered, I think 503 years from this moment. Yes. Wow. 500 years. 300 years from Spanish, and then binenta nila tayo sa bansang Amerika after ng 300 years sa halagang $20 million. Kaya pinagpasapasaan po tayo. Kaya ang mga mga istorya sa ating bayan ay nagpasalin-salin na at natabunan na ng puro kamalian na po. Okay. So I mean, tayong nandito sa Australia, ngayon lang natin to na pag-alaman. So, it's very new to us. So, kung totoo nga yan talaga, sana nga, tayong mga Pilipino magkaroon ng talagang sarili nating Identity. Oo, totoo, identity. Dahil lahat tayo, tingnan mo, iba-ibang itsura natin. Yes. May mga inching halo, may mga Espanyol. At sinasabi ko lagi na ako ay pure Pilipina. Pero alam ko sa palagay ko may halo ding, sa palagay ko kasi yung apelyido namin na Izquierdo, talagang napaka-Espanyol. You know, Izquierdo. It is very Spanish. Pero lagi kong sinasabi na ako'y pure, walang halo. So, sana nga malaman natin ang katotohanan kung yan ay talagang totoo. I mean, of course, kailangan, di ba? Oo. Ayun, I mean, talagang it's very interesting topic. May idadagdag ako dyan. O sige, at Tita Josie, Kasi ano tayong mga ngayong millennials, ngayong itong mga panahong ito, nung panahong 1500, anong nangyari sa ating bansa noong 14th century, 13th century, 12, pababa? Ano ang pangalan ng ating bansa? Oo nga. Walang ano? nakakasabi kasi isinunog nga ang lahat ng ebidensya na ang pangalan natin ay sinasabi ni Antonio Pigafetta according sa sinasabi ni Congressman Dan Fernandez na ito ay according to his chronicles, ito ay talagang kinuha pa niya sa Madrid ang mga lahat-lahat ng mga ebidensya ito bago niya ito inilahat sa mababang kapulungan ng Congress. Hindi basta-basta pwedeng niyang ilahat ito ng walang ebidensya at proof na ito ay naging usapin nung panahong yon kasi ilang century ago na yan. So ang sabi niya na ito daw pulupulong bansa sa harap ng China na nakita na may mga name na Ophir, okay? Tapos ay, ang tawag nila dyan ay Land of Gold. Maraming mga ginto pala ang ating bansa na hindi natin alam na napakayaman ang pala natin noon. Yes. Na kung tayo ay sinakop ng bansang Espanyol, wala naman tayong masasabi ngayon tungkol na anything about them kasi matagal na nangyari. Pero dapat din nating maunawaan na tayo'y sinakop at nadiskrimina ang pangalan at ang ating identity na dapat nalaman natin na mas maaga. Ngayon, ito ngang si Congressman Dan Fernandez ay napakalakas na loob at ako'y saludo sa kanya na hinanap niya ang katotohanan at mga pruwebang ito. Kaya kami ni Fred ay naging nagkamero kami ng lakas ng loob na isiwalat mo lalo sa ating mga dito sa Australia at sa lahat sa Pilipinas na nakakarinig ngayon na ito ay hindi natin intindihin at unawain. Kasi may apat pala tayo noon na mga pangalan. Peninsulares yung una,
sunod ay insulares, tapos yung mga Pilipinos na tinatawag na mestizos, ayun ang Pilipinos, at ang mga hindi Pilipinos na natagurian noon ay Indio. Medyo. So, tayo na-diskrimina kasi hindi natin alam saan kategorya tayo na andun yung mga panahon ng ang unang panahon natin na ating ninuno. So, sa ngayon, iniisip natin, kaya pala ang sabi ni Carlos P. Romulo noon, nakala ko noon, ay kanya dinidiscriminate ang mga Igorot dahil hindi sila Pilipino kasi pinagtanggol nila ang kanilang lahi. Hindi talaga nila tinanggap na sila'y sakupin at sila'y namundok. At ang mga mangyan, sa mga itas at mga ano pa mang mga ating katutubo. Kaya sa aking palagay, bilang isang talagang gustong maging tunay na kung ano man tayo, ay kailangan malaman natin ang identity natin na hindi lang because may mga problema tayo ngayon kinakaharap, hindi na naman natin tinatalikuran yun. Gusto lang natin naman na magkameron din naman tayo ng isa pang salaysayin na tayo ay hindi basta-basta na pabayaan na kung minalaman tayo, abay isulong natin. Okay. So, yan, ipagpapatuloy po natin yan. Patugtugin mo. Magpatugtog nga muna tayo dyan. Kasi napaka-interesting itong ating topic ngayong gabi. Siguro, pati ikaw pwede kang magtanong. Yes. So, ngayon po ay pagpapatuloy natin yung ating talakayin tungkol sa pangalan ng Pilipinas nga na hindi pa lang daw dapat Pilipinas ang ipangalan. It's something else. So, nandito po yung ating guest, si Josie Isha at si Fred Rosales, at ay papaliwanag nila sa atin kung bakit hindi nga Pilipinas ang dapat pangalan daw natin. So, ayan. So, anong maidadagdag mo doon sa mga sinabi mo, Fred? Magandang gabi Kanina. po sa inyo mga kababayan ko. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng ating bansa, magmula ng pasukin tayo o bisitahin tayo ng mga Espanyol. Paano po sila pumasok sa ating bansa? Tinanggap po natin sila ng may mabuting kalooban. Pinakain natin sila, pinagaling, at nung lumaon ay nagsimula na ang hindi pagkakaintindihan. Ginamit nila ang kanilang mga espada, tinuhog nila ang ating mga katutubo, pinagtatagpas sa mga ulo. Makikita naman po sa mga librong kasaysayan ng mga Noli Me Tangere, El Filibustrismo, kung paano ang pagbabago nangyari sa bansa natin. Nagkaroon ng Inquisition, kaya po ang mga tao natakot. Pinaparada nila ang kanilang mga pinapatay sa kalsada. Kaya na ganun po kabilis nangyari ang pagpapalit ng ating pangalan. At ang mga taong nanindigan, umalis sa bayan, umakyat ng bundok. So, itong si Congressman Dan Fernandez, dito sa kaalaman niya, marami bang taong naniniwala sa mga sinasabi niya? Marami po. Dahil gising na po ang diwa ng mga tao ngayon. Dahil sa bagong technology na ginagamit natin, itong mga digital platform po natin, napakadali na po. Sa Google, malalaman mo kung may masinop kang oras sa paggamit, makakaaral ka na mas malalim. Hindi mo na kailangang pumunta sa library. Kaya po itong mga ganitong impormasyon ay nasa isip na rin ng mga tao, mga kabataan. Kaya nga po, sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang siyang kinabukasan ng bayan. Dahil sa kabataan, matutuklasan nila ang tunay na kasaysayan. Ngayon po, siguro, ang mga kabataan ito, tayo po, dahil alam natin po ang nakaraan natin, tayo po yung dating kabataan. Ngayon po, isa po kami sa nabuksan, naintindihan po namin ang salaysay ni Congress Dan Fernandez. At alam po namin, dahil nakapag-aral din po tayo, lahat na po, bilat na po ang kasaysayan ito sa buong, marami na po sa atin. Kasi ito naman ang masasabi ko, ang ating pinag-aralan sa ating nung tayo high school at elementary ay ang
ang pagpunta ng Magellan sa atin ay para kumuha ng spices only. Yes. Ngayon, pag inisip mong spices, ano ba ang spices? Wala namang kabuluhan ng spices para sa pagluluto lamang. Ngayon ay pag-isip-isip ko ngayong maaaring ginto ang kailangan nila. Hindi sila yung ilang buwan silang maglalaya kung galing man lang sila kung saan man lugar. Na yung mga Phoenician na yan, yung mga nagpunta sa atin, na si Magellan, imposibleng spices lang. Kasi alam nilang may ginto sa ating lugar. Kaya tayo sinakop na hindi natin alam dahil tayo ay mga, kumbagay, yung mga ating ninuno ay hindi nakakaalam kung ano nga ba sila, ano ba dapat nilang ipagtanggol sa atin. Kaya, yun, ay bukas ang diwa ko dahil, ano nga bang spices? Para nila pagkaabalahan ng 3 buwan na pagsisale o 5 buwan o 1 taon. Kung hindi, malaking halaga. Hindi lang yun. Maaaring siya ay talagang ginto. Yan ang aking naisip-isip at napag-isip-isip na tayo ngayon talaga ay dapat nating unawain at itibigyan ng pansin at diin. Dagdagan ko rin po yun ang sinabi ni Ate Jo, no? Ang sabi nila, kaya sila pumunta sila sa atin to gawin daw tayong sibilisado, to civilize and Christianize. Yun po ang motibo talaga nila. Pangalawa na lang po siguro ang kayaman ng ginto dahil hindi naman nila mauubos yun sa dami nun. Alam mo, tawag nito, nakakamangha yung pinag-uusapan natin kasi tayong mga Pilipino talaga, gusto natin malaman yung katotohanan. Pero ngayon na patatanda na tayo, I think, ewan ko kung it's too late na ngayon lang natin nalaman. Maaring yung kabataan, lalo na sinabi mo nga, na ang social media ay kung totoo nga yan, yung pinag-uusapan natin dito ngayong gabi, is natutuwa ako bilang isang Pilipino na lagi kong sinasabi ako'y walang halo, na talagang malaman natin ang katotohanan na tunay na Pilipino. Di ba? So, ikaw, Mr. Salazar, would you like to make a comment on that topic natin ngayong gabi? Kasi first time lang natin itong nalaman, you know. So what would you say about the topic? I think I would like to play the Philippine history one. Okay. So, si Mr. Salazar is going to play si Yoyoy Bilyame. Yun ang sagot niya. Okay? Yung story of the Philippines. Ayan, pakinggan mo na. Ang lahat ng bundok natin, Mount Banao, Mount Apo, ay Hebrew word. Hebrew word po yan. Talaga at Manila, Quezon City. Lahat ng Apo, Mount Banao, lahat po yan ay mga Hebrew. Mamaya natin. Makinig muna tayo. Oo. Aray. Malalim po ang istorya na pinagalingan natin. Ilocos Norte, Cagayan Valley. Kay Magellan nga siya nagsimula, di ba? Ayan nga. Ay, bata yan. Fresh pa yan. Inan pa doon. Yung talon ang dapat natin Kayin natin. Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, 21 lang yan eh. Catanduanes, Maybase, Ano nangyari yung nung panahon pa na nakita ang skull ng isang tao na malaki ang skull, malaki ang kulay. So tayo talaga, may tao na marami na tayong tao. Pumunta sila 1521. Yun ay less than 9th century. 780 47,000 year old. Wala pa yung 1521. Pinakyan ang bata. Sariwa pa yan. Sariwa pa yan. Ano ang ibig sabihin? Bakit ang mga Pilipino tulik?
Lahat naman talaga dapat tuli. Hindi. Ang Gentiles, malalim yun. Ang mga Greeks, talagang hindi. Bakit ang Pilipinas? Bakit tayo ay laging pinapagawa yan ng manulang natin? Alam mo, ang ibig sabihin, hindi. Malalim. Kala ko, talagang 500 years tayo na tinutukan sirain ng mga tayo. Tayo ay hindi binigay ang tama para sa atin. Bilhin lang tayo ng matagal na panahon. Wala tayo alam. Kaya nga nakilaban yung mga di ba, yung mga nasa bundok dahil Kaya napatay yung napunata si Magellan kasi meron na silang alam na sila ay inutulis. Meron na tayo talagang ating na tayo naman ay Ayan, Yan. si Magellan. Si Magellan, hindi. Ano nga bang pamagat nun, June? Philippine Geography. Alam ko napapakinggan ko lagi yan. Kaya lang, hindi ko nga lang alam kung anong pamagat. Maganda si si Yoyoy Yoyoy Villami. Villami. Kasi lahat ng lugar sa Pilipinas, minensyon niya. kaya magandang kanta. Talagang Wala maganda. akong Nakaka mangha at Nakakaaliw. natataaliw at natutuwa tayo at lahat ng halos lugar doon sa Pilipinas ay binabanggit. So, susunod na naman nating yun nga, na may guest tayo dito tungkol sa pangalan daw ng Pilipinas na hindi dapat Pilipinas kasi nanggaling yun kay King Philip of Spain. So, si Dan Fernandez, Congressman Dan Fernandez sa Pilipinas, nagsalita siya. He was given a privileged speech ng Kongreso at yun nga ang kanyang topic, di ba? 29 ba yun? Yun. Pinahiwatig, yes. Yan, pinahiwatig na yung ating bansang Pilipinas ay dapat ang pangalan ay Ophir, Land of Gold. So, Mr. Salazar, Tanong ngayon kung Yes. saan ba yung gold na yan? Do we really have gold? Saan na yun ngayon? ayun na nga. Kung tayo ay maraming gold, dapat tayo ay mayaman. Yan talagang dapat. Diba? Dapat tayo mayaman. Sa atin yun. At hindi Can I na... just, I know Samar, no one really noticed Samar, the Philippines, the poorest part of the Philippines. But do you know there is a part of Samar called MacArthur that there's plenty of na maraming gold doon sa lugar na yun. Yun lang, yes. Tawag Sino dito. naghahawak ngayon nun? Yan. Ayun ang hindi ko alam, tito. Kung sino ang tita. Pero doon sa lugar na yun, maraming gold. Maraming At kasi pumupunta doon. Kaya also, mura. yung Mindoro ay tinatawag na Mina de Oro. Kaya siya Mindoro. Yung gitna ng Occidental at Oriental na nasa kalagitnaan ng Mindoro. Ano yun ay ang mga minahan na Di ba minahan sila ng ano ba yun? Yung tiles na mahal? Particular. Romblon yun. Romblon. Sa Romblon galing Iba yun. Okay. Yun ang tinatawag na marbles. Marbles, yes. Sa Romblon Marbles, yun. Ito yes. sinasabi ko sa Mindoro, Mina de Okay. Oro yan. Kaya Okay. nilagyan siya ng Mina ng ginto, oro. ginto. Kaya hindi yan ipapangalan nung panahon pa, kung wala yan, nakita dyan. Okay. Kasi kung sa inyo meron na MacArthur na sinasabi mo, kaya dinidig ngayon ng ating congressman na yan, alam na marami nanunulig sana bakit iba pagbibigyan ng pansin niya sa dami nating mga problema sa ating bansa, ay hindi naman niya sinasabing hindi yun dinidig. Pero importante ding malaman natin sa ating kaalaman ngayon na meron palang ganyang nangyayari noon. Kaya hindi naman masamang malaman natin. Hindi nga Meron magandang masama kung sakaling totoo nga yan. That's right. Dahil sabi ko nga, tayong mga Pilipino, dapat talaga meron tayong true identity nga na sinatawag. Diba? But I guess just to change the name because of the gold deposits in the Philippines, I don't think Very easy. very easy. It will pass through sa karayom ng Kongreso. Yes. Tsaka And it's very hard to Yes, of course. Kagaya yan dito sa ating bansang Australia. siguro kung nandun talaga yung gold, ipakita nila,
at sila po ay maging treasure na sa Philippines at maibigay sa mga katauhan. Siguro they don't mind changing the name. Oh, Di ba? Pero eto po hindi po gold ang pinag-uusapan dito po. Mas higit pa po sa ginto ang dapat nating pag-usapan dito. Dahil ang ginto ay nasa lupa, hindi naman natin makukuha yan. Palamuti lang po yan, mineral lang po yan ng lupa. At hindi po pa natin pag-aari yan. Yan ay pag-aari ng ating may likha. Silver and gold Push mo is natin. mine. Exactly, yan. So, tama yung sinabi ni Mr. Rosales, ayan, na ni Fred Rosales, na talagang hindi yung ginto. Kasi kadalasan sa mga narinig ko, na napanood ko na mga patungkol dito sa au pair, nakafocus lahat sila sa kayamanan, which is the ginto, di ba? So, itong sinasabi ni Mr. Rosales, ni Fred, na higit pa ito sa kayamanan. At ito rin ang gustong ipabatid ni Congressman Dan Fernandez, ay higit pa sa kayamanan, ito ay lahi, di ba? So kung saan ba talaga tayo nanggaling na lahi. Lahi po ito, hindi po ito ginto, hindi po ito kayamanan lang, kundi malaman po natin talaga ang ating true identity. Ayan. So tara, ayan. So balikan na natin. Sabi ng ating may likha. Creator. So, hindi atin yan. Nandiyan yan. Maswerte lang po tayo dahil nasa lugar natin yung maraming ginto. Hindi po ginto ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan po, yung pagkakakilanlan ng lahi natin, kung saan po tayo. Natatandaan ko po, I was an installer of TFC, the Filipino Channel, dito sa Australia. Every time na meron ako installation, tinatanong ko yung pinakamatandang may-ari ng bahay, kung idadam, Kuya, ate, lola, lolo, kilala niyo po ba ang lahi natin bago pa dumating ang mga Spanish? Wala, hindi nila masagot. Matanda na yung mga 90 na may yun, Walang may isa. Hanggang Magellan lang sila. Yan lang itinuro sa atin sa libro. Magellan lang po. Push Pag mo na. kinulit mo pa, dahil wala na si Magellan. Ayan. So, di ba, totoo naman Totoo naman na, na kung tatanungin ka kung anong lahi mo, hindi ka makasagot kasi hindi mo alam. Yung ibabalik ka lang ng tanong na yan dun sa kay Magellan, dun kay King Philip, dun sa Pilipinas, dun sa Pilipino, di ba? Pilipino ka. So, ngayon, kung tatanungin ka na Pilipino ka, anong lahi mo? Kasi Pilipino, galing kay King Philip. Ano ba talaga ang lahi mo nung tinatawag kang Pilipino? Di ba wala kang masagot? Wala Di ba? Wala. Totoo kayo. Ano ba? Ano bang lahi nyo? Di ba? May masagot ba kayo? So, comment nyo lang dyan sa, natin, sa comment section. Panoorin natin. Tuloy. Pag kinulit mo pa, dahil wala na si Magellan, si Lapu-Lapu, tanongin mo. Sabi nila, kusinero daw pumatay kay Lapu-Lapu. Talaga naman, Ipo. So, joke na talaga. Na tayo part of the kingdom in East Java daw sa in the 15th century. East Java. Kingdom in East Java. Narinig ko po yung kingdom. Nung panahon po natin, talagang kingdom ang mga tinatawag dito sa atin. Kingdom, puro kingdom po. Kasi po, nakatira ito hari, mga hari. Mga Hari, king, sultan. mga sultan. Yes, Di ba sultan. noon, mga natin, mga sultan. Opo. Kaya nga, Yan po talagang natin, pagkakasaran kilanlan. mga dato, di ba? Yung mga dato. Timawa, hindi tayo mahirap ng mga tao. Grabe ang ginawa po sa atin Apat na lahi, katulad na banggit natin yung kanina, apat na lahi ang kategory ng bansa natin nung panahon na pasukin tayo ng mga mananakop na yan. Mga lahing dugong Espanyol na pinanganak sa ibang bansa, tumira sa bansa natin, ang tawag ay Peninsulares. At ang mga dugong Espanyol na ipinanganak sa bansa natin, ang mga lokal, Insulares. Okay. Tapos yung mga mistizong Mestizo, Chinese na
Espanyol nagmix, mestizo. Mestizo. Ngayon, yung mga Yun. nakatira doon sa loob mismo ng bansa na yun, ang tawag ay Indio. Yung tayo. Tayo, Indio. Tayo. At Di ba gusto ba sa natin libro tayo natin na yun. Indio, sinasabihan ng Indio. Tapos Magabang madalas pa sabihan tayong Portugis ka. Naalala niyo yung word of nagagalit yung matatang Portugis. Putragis daw. Putragis eh. Ay, Portugis. Pero ang totoong pangalan nung Portugis. Ka. Dahil ang mga layong Portugis talagang Grabe. putol ang ulo. Yeah. Tutuhugin ka talaga. Inquisition ang inabot ng lahi natin. Kaya nga po ang mga katutubo natin, ang mga liitimong nakatira, nag-akyatan sa bundok para alis. Yeah. Ayawan yung paniniwala na yan. At Kaya, kung mapapansin niyo po, ang na-preserve. pamamaraan nila, ibang-iba sa pamamaraan sa bayan. Oh, totoo nga. Totoo naman. Nakita ko nga yan sa meron documentary sa Pilipinas na yung mga talagang native Filipinos, iba sila, ibang mga maitim talaga sobra, tapos talagang Ayun ang tunay na, yun ang talagang tunay na Porfirias Pilipino. na kumbaga. Yun talaga ang tunay. Yes. Tapos, ang lang, kasi hindi natin sila pinangangalagaan. They're going to be Kasi discriminating sila din. Yeah. Yeah. Discriminating Yun ang nga talaga pagkakaalam sila. nila sa atin. Totoo. Totoo. Na-discriminate sila sobra. Yan po yung ang mga pangalan, nandoon sa... yan po ang pangalan ng bansa natin. Mm. Masyadong discriminated. Indio. Indio ang baba. Baba. Tayo yun. Tayo ba yun? Kasi We're for Malay. ano yan eh, for... We're Malaysian, Malay descent. We're Malay descent Yeah. Yan ang itinuro sa atin ay pinamukha sa atin ng mga mananako. from the Southeast Asian mainland. Lalo kapag meron kang halong katutubo, ay parang hindi ka kasama sa high up, sa higher up. Pero hindi dapat na natin panatilihin yun na ngayon pa lang, alamin na at ating isulong. Well, kung totoo nga yan, is maraming matutuwa siguro ng mga Pilipino. Siyempre. Marami talagang matutuwa, lalo na yung matatanda. Aywan ko, ikaw, Jun, anong say mo dyan? Ako po'y matatanda na. Ikaw bata pa sa akin. I mean, nasa age natin na mga nasa 50s, 60s, hanggang 70s. So, or something. 72. Yeah. So, I think, magandang topic na talagang kung talagang totoo, magandang ang Bukayin. report, comment, as in not to join on video cancel. Yes. Tatandaan niyo po, di ba, napakalaga na sinasabi na the truth will set us free. Ano yung katotohanan na yun? Di po ba? Ang katotohanan na, pangalan po, malaking bagay po yun. Bawat isa sa atin may mga pangalan. Hindi pwedeng alisin ang pangalan, lalo na kung nanggaling to sa magulang mo. Ganun po ang kahalagahan ng pangalan sa bansa natin. Ibalik natin ang tunay na pangalan. Okay. Sino man ang nagbigay ng pangalan na tunay sa Pilipinas? Oh. Sino siya? Ito po ay nakasulot, 13 beses po ito isinulat Sa po Biblia. Yes. Sa sa Bible. Biblia. Sa Biblia. taos siya. Genesis, Diyan sa ano po, sa... Tao naman si Ophir, anak na. Yun na explain mo. Okay, ang Ophir po ay tao po yan. Hindi po yan lugar. Hindi po yan lugar. Tao po yan. Okay. Anak yan po, isang anak ni Joktan. Si Joktan po, Kapatid ng Peleg. kapatid ni Peleg, yan, ang tatay nila, yung Si Heber. kung saan nanggaling ang Hebreo, ang bloodline ng mga Hebreo sa buong mundo. Heber. Si Heber. Si Heber. Si Heber may dalawang anak, si Joktan at si Peleg. Si Peleg napunta sa kanluran kung sinatawag na is yung ito po yung bansa ng sa kanluran, yung bansa ng Yes. mga Israel. Israel. Doon siya napunta. Ito. So, you're saying, yung pinag-uusapan natin ngayong gabi is more on the topic ng galing sa Biblia? Or, Opo. Yung pangalan. Yung ganun. pangalan po. Oh, okay. Hindi lang yan kinuha. Hindi lang po yung kinuha sa ano. Okay. Dito po nanggaling nakasulat po din sa kasaysayan ng bansa natin ang nanggagaling ang mga ginto na pinatayo daw. Mm.
kay King ng Solomon. tempo ni King King Solomon. Solomon. Kasi magkapatid nga po itong Joktan at Peli. Okay. Marami pong anak itong Joktan, isa po itong Upir. Okay. At ang palatandaan ng Upir na ito yung bansa na pulong-pulong, maraming pulo. 7,000 karat ng China. Doon sila napadpad sa Ophir. Yung Siguro may mga magko-comment sa atin dito sa ano kasi itong pinag-uusapan natin napakalalim Jun. Napakalalim. Wikipedia. Yeah. To Wikipedia, Ophir is a port or region mentioned in the Bible. Anong Famous Wikipedia? for its wealth, King Solomon received a shipment from Ophir every 3 years. yes. Nakainline yung iba. That's in 1 Kings Yep. in the Bible, 1 Kings, verse 10, or chapter 10, verse 22. That's the first king. Yep. First Kings. That's the reference for the Bible, Ophir, but it says it's a port or region mentioned in the Bible, famous for its wealth. King Solomon received a shipment from Ophir every 3 years, which consisted of gold, silver, sandalwood, pearls, ivory, Ivory ng, kumbagay, sa elephant ba yan? O and sa peacocks. Yes, onyx stone. onyx stone. Kaya, hindi sinabi dyan na mga spices ang kukunin. Kasi talagang, this is what they sell for. Okay, listen to this. Ophir in Genesis 10 said to be the name of one of the sons of Joktan. Joktan, yes. The Book of Kings and Chronicles tell a joint expedition to Ophir by King Solomon and the tyrant King Hiram from Ezion Geber, Yeah, a portion on the Red Sea, that brought back large amount of gold, precious stones, and algum wood, and a letter-filled expedition by King Kasi si Jehoshaphat King Hiram ay of Judah. very close friend of Solomon. Yes. I think Jud, pwede ba magpatugtog ka na nga sandali? Nalulunod na ako dito sa usapan natin. Marami na from Dan Fernandez to Nakita mo naman nasa Yeah. Wikipedia. Yes, kaya nga, did you know when I first came to Australia for the first time, inis ako sa mga dahil nung nasa kolehiyo ako sa USD, yung pinag-aralan natin, yung no limitang mga ganyan. Alam mo ba yung Doon ko Crispin na. Basilio? Yan ay malalim ang ibig sabihin ni Rizal dyan kasi hindi niya maibigay ang tunay na kasaysayan na napakahirap ng mga tao. Kaya ginawa niya sa ibang bansa lang. Tapos nung nakuha siya, di ba binaril siya? Dapat yung gumbog siya, Gomez Bulisel sa binatay din. Kasi ayaw nilang malaman natin ang katotohanan. po ay si Freddy Aguilar, Bayan Kong Pilipinas. Napakagandang kantahin at malungkot ang ibig sabihin. Yun ay tamang-tama sa pinag-uusapan namin ngayong gabi dito sa ating Boses ng Madla. May guest tayo, si Josie Isha, si Fred Rosales at yung kanyang misis, si Vanji Rosales. So yes, I just found something that supports your contention, no? Sabi dito sa document number 8, which is found in the General Archive of the Indies in Spain, describes how to locate the land of Ophir. It says that navigational guide started from the Cape of Good Hope in Africa to India, to Burma, to Sumatra, to the Maluku Islands, to Borneo, to Sulu, to China, then finally Ophir, which is said to be the Philippines. This is that? Yeah. See? Parallel to the Spanish My archive, goodness, kinikilabutan ako. parallel to the Spanish archive, an older text called the Periplus of the Ethiopian Sea cited the directions to Christ. A golden island in the Eastern Ocean is an island right to the South China Sea where the Philippines is. Wow. So there are two documents. See, that's the shows- documents. It will not be there if it's not. So this document was it's called Travels and Trade in the Indian Ocean by a Merchant in the 1st Century, Commercial Museum of Philadelphia in 1912.
So, nung panahon, wala pang dagat. Puro land pa lang. Kaya sila nag-travel. Oo, dahil ano pa yung Ice Age nun eh. Yung Ice Age, Oo, nakakatawid pa. nakakatawid pa. Ngayon, melted na eh. Melted na lahat. Kaya, Yeah. yung panahon Mataas na yun, yung tubig. walang tubig. Kaya sila yung nag-travel. Lakad. Tingnan mo. So Tingnan mo. marami palang talagang ano. Talagang merong talagang There's a document. history. So it was documented in archive. Well, in, in this in Spain. In Yeah. Spain. Because they are the Siguro, biggest. siguro inano ni Kong Dan yan. Talagang siniyasat niya yan bago siya magsalita. Kasi hindi naman pwedeng masabi agad yan sa lahat ng kanyang privilege speech, yung mga yan. Pero yan, ikaw June, ay nagsaliksik ngayon na nakita mo. Hindi nga namin alam na meron yan dyan. Pero kasi yun ang kaalaman namin sa aming diwa na talagang may ganun na gusto namin talaga ihayag yan na magsimula tayong mag-dig niyan. So, okay. So, yung pinag-uusapan natin ngayong gabi ay talaga palang meron Pruweba talaga. yeah, Meron proof, document to support dahil Yes. may naka-archive pa lang sa Spain. Yes. So, dito sa Boses ng Batla, Boses ng pinag-uusapan namin for the first time about the Philippines. Yung history talaga ng ating bansang Pilipino. Kaya kung yan privilege speech ni Congressman Dan Fernandez ay may katotohanan, Yes. dapat tayong mga Pilipino ay dapat nating alamin. Yes. At aalamin natin yan Kasi dito may sa Boses ng Manla. Yes. We will do the research more. Kaya itong ating guest dito, akala ko, tawag nito, itong usapan natin, Walang kabuluhan. Hindi naman sa walang kabuluhan. We were surprised kasi hindi naman, kahit naman siguro sino, hindi alam talaga ang katotohanan. But now, June just done the research, tapos natutuo pa lang na meron talagang word na offer. Yes. Okay? It's in the Bible. It's in the Bible as well. It's an king. And ang dami nang natutuwa, ang dami. So here, Salamat at naman. Boses ng Manla, marami nang Yan ang boses ng Manla. Yan ang natutuwa tunay na na boses ng Manla. naglalagay sila ng mga ano bang tawag niyan? Hindi ko alam. Emoji. Emoji, yes. So I would like to say hello to what do you call this? To Arturo. Kanina ay pinag-uusapan natin. Pagpapatuloy ba uli natin yung pinag-uusapan natin kanina? May tungkol oras pa ba sa- tayo? Mayroon pa tayong kalahating oras. Oh, that's good. So, yun nga, yung pinag-uusapan natin kanina, yung hindi pa nakikinig ay yung tungkol sa pangalan ng Pilipinas na nung July 20, ano ba yun? July, si Congressman Dan Fernandez, inilahad yung tungkol sa ating bansa, pangalan na Pilipinas sa Congress. So ito po yung guest natin, si Tita Josie Isha and si Fred Rosales ay gusto nilang ipaalam sa atin kung ano talaga ang tunay na pangalan ng ating bansa based on the study done by some of the famous historian. Yes. Yun nga, kanina nga sinabi ni Mr. Salazar na naka-archives pa lang yan. Nakalagay It was documented on Madrid, in Spain. Spain. Yung tungkol sa offer na sinasabi nila kanina. So, Miss Fred, anuhin mo nga uli. Yung mga hindi nakinig sa'yo kanina kasi marami tayong nanonood dito. So, ano talaga yung gusto mong pahiwatig sa ating mga kababayan, lalo na dito sa Sydney? Magandang gabi po ulit sa ating mga kababayan ko na mga nakikinig. Samanda ko kayo ng lupain ng daigdig na ito. Magandang gabi po, umaga. Ang katotohanan po ay bilad na. Bilad na po ang katotohanan. Malinaw po ang mga nakasulat. Nagsasalita ang
ang kasaysayan ng ating bansa at ang buong mundo. Na tayo, mga dito sa silangan ay sinakop ng mga mandulupoy na dayuhan. Pinatay at pinahirapan ng ating mga kababayan. Tinuhog ng kanilang mga espada, tinagpas ang mga ulo at sinadanak ang mga dugo. Ito po ang mga kaganapan na nangyari noong lumang panahon kung bakit ang ating bansa ay naghirap at napalitan ang kasaysayan. Ngunit di naglao na tuklasan po ang buong katotohanan ng ating mga historian. Marami po dyan at sa pangunguna ng ating mahal na Congressman Dan, natuklasan niya at siniyasat niya ng magdiin. Naglakbay pa po siya para kumuha ng mga ebidensya at patunay na ang bansang tinutukoy na UPIR ay ang bansa natin. Nakasaad po talaga sa kasaysayan nakasulat. Bilad na po ang katotohanan. Dahil sa ganito pong communication system natin, ang digital platform po natin, ang mga kabataan po ang nangbukas ng kinabukasan ng bansa natin ng katotohanan. May kasabihan po na ang katotohanan na siya magpapalaya sa bawat isa sa atin. At ito po ang katotohanan, full of evidence, maging galing pa po sa pinakalumang reference na pagbabasyan natin ang Biblia na ang bansa natin ay tinatawag na UPIR. Lahing Hebreo po. Yun lang po mga kapatid ko at suportahan po natin ang katotohanan ito dahil ito po ang siya sa kasaysayan ng katuruan ng may likha sa atin. Ang bansang UPIR po ay napakalalim ang kahulugan. Hindi po ito mapapantayan ng ginto lamang. Higit pa po doon ang kahulugan at ang halaga ng pangalan natin, mga kababayan ko. Yun lang po. Yun lang po. Okay, maraming salamat kay Mr. Fred Rosales at sana'y si Tita Josie naman, ano po ang inyong may pahihiwatig din tungkol sa inyong pinaglalaban na Ito pangalan? naman po ang aking ipahihiwatig sa inyo. Hindi lang po naman po tayo ang nagpalit ng mga pangalan ng bansa. Isa na pong example dito ay ang Ceylon, ang tawag nila ngayon Sri Lanka. Ang Burma, Myanmar, noong 1989, pinaltan po sila dahil siguro may malalaki din silang mga salaysay tungkol sa kanilang identity. Ay bakit po tayo bilang tayo mga taong matatalino, mga nagsipag-aral, at lahat tayo ay sinusuri natin ngayon ang katotohanan na may archive na po ito. Bakit hindi po natin ito bigyan ng pansin na tayo naman po hindi mga mangmang, tayo po may mga pinag-aralan at tayo po isa sa mga bansa na may mga matatalinong mga tao, may mga talento tayo. Bakit hindi po natin ito isagawa? Ang sabi nga po ni Gat Jose Rizal, ang hindi marunong sa lumingon sa pinanggalingan ay hindi makaparoroon sa paroroonan. Kaya yan po ay isa sa mga ating ideology na kailangan po nating pagpatuloy kung kahit man kailan po ito matapos at kailan po ito kailangan nating maging masigasig na ito ay patunguhan sa dapat patunguhan. Yan lang po. Ayan. Maraming salamat sa pahiwatig ninyo, Tita Josie, at of course, Fred Rosales. Sa ating mga tagapakinig at nanonood sa ating live streaming dito, napakagandang topic na pinag-uusapan natin ngayong gabi dito. Dahil kung talagang yan po ay maaring mapag-aralan ng bawat Pilipino kung yan ay katotohanan or hearsay nga lang, talagang para naman sa ating kinabukasan din yan, di ba? Para sa ating identity na malaman natin na ang tunay na Pilipino talaga ay meron tayong history na talagang napakaganda.
nasira lang dahil sa mga dayuhan na umampun ng ating bansa for 400 years or 40 odd years, di ba? So, kung talagang ng balahibo din, even though tayo'y nagsipaglaki na ang alam natin ay tungkol sa mga Spanish, di ba? Mga Chinese, mga Americans, tayo ay may mga halo. Pero ang katotohanan talaga, meron tayong true identity na tinatawag. So, hopefully, one day, yan ay lumabas na talagang tunay. Di ba? May archive eh. Mayroon lang ang archives, mayroon na tayong naumpisahan na sinabi ni Mr. Salazar na there is documents to support what you're saying. But we need siguro more. And the Filipino people has to probably get together para yan ay lumabas, di ba? Masundan pa ng usap na ito na dito sa ating Boses ng Madla 89.3. Kaya nga boses Yan, ng Madla. kaya nga Boses ng Madla. So you have to tell whoever Huwag tayong mahiya. Huwag tayong mahiya. Gawin natin ang dapat nating gawin kung yan ay talagang mangyayari one day. Yes. Of course, Boses ng Madla. yes. Ito pa, Ate Kay. Yes. Meron sinabi sa atin si St. Thomas, The Lost Gospel of Thomas, yung pagkakakilanlan natin. Ang sabi niya, when you come to know yourself, then you will become known, and you will realize that it is you who are the son of the living Creator. But if you will not know yourself, you dwell in the poverty, and it's you who are the poverty. Kung hindi daw po natin alam kung sino tayo at ang pinanggalingan natin. Oo, totoo yan. Yeah. Kasi siguro naniniwala ako na kung ito ay mababago, mangyayari ang dapat mangyari sa atin. Mawawala yung mga kung anong para bang sa tingin ko ay para yung pananakop sa atin ay hindi natin tinugunan kaya tayo ay naging ganito. Lagi nang may disaster, lagi nang may problema, lagi nang mahirap. Bakit ganito? Ito na ang panahon na isipin natin sa ating gagawing maliit na bagay ay napakalaki ang mangyayari. Hindi yung pera-pera lang, politika lang. Yan lahat ng bansa meron yan itong ating bansa, hindi nga natin alam at sino nga ba tayo? Ano nga ba ang katungkulan natin sa bawat isa? Wala Ngayon, kung ang ating boses. So, ayun na nga mga kapatid, at dyan naman po nagtatapos ang interview ni Fred Rosales at ni Ate Jo. Ayan. Maraming salamat po sa Radio Tamaraw 89.3. Ayan. So mga kapatid, mga kababayan, at kung nais nyo pong sundan po ang kanilang telecast or kanilang podcast, ayan, i-check nyo lang po ang kanilang link. Andyan lang po sa ating description box ang kanilang link ng kanilang radio station. Ayan. Maaari nyo pong bisitahin ang kanilang radio station sa pamamagitan po ng pag-click ng link dyan sa ating description box. Ayan, at panoorin nyo rin po ang kanilang mga segment, at napanood ko po ang iba nilang segment sa kanilang radio station. Ayan, at meron po silang iba't ibang segment, hindi lamang po yan hindi lamang po ang usapin sa Boses ng Madla. Marami po silang mga segment dyan. So, ayun mo nga po, maraming salamat po sa inyo, Mr. June Salazar, sa pagtopic nitong usapin patungkol sa inilabas na privilege speech ni Congressman Dan Fernandez. Ayan, so yun na nga, at gaya nga po ng sinabi ni Fred, ayan, ni Mr. Fred Rosales, na hindi lamang po ginto, kasi yun nga, napansin ko sa lahat ng mga nag-vlog, kahit sa Jessica Soho, na ginto ang sentro ng kanilang usapin.
At hindi nga po talaga dito sa Offeren Heritage Conservatory, hindi lamang po ginto dahil po yan po ay natural resources at ito po ay patungkol sa lahi po natin. So, naway natin po itong hanapin kung ano ba talaga tayo, sino ba talaga tayo, at ano ba ang lahi talaga nating pinagmulan. Kasi nga, sabi nga ni Gospel of Thomas, kung hindi daw po natin hanapin ang ating sarili, ay mananatili po tayo sa kahirapan. At kung malalaman po natin kung anong lahi natin, sino po tayo, ay tayo po ay magtatagumpay at tayo po ay kilalanin na tayo po ay mga anak ng Heavenly Father. So, yun na nga. At syempre, pag nalaman na nila na kung sino tayo po ay magkakakilala dito, lalo dito sa Asia. Alam natin na nagkakagulo dito itong Asian country. So, dahil po ito, alam niyo naman sa mga nakaraang mga araw ay dahil may mga conflict ang US at saka China, at tayo po ay nadadamay sa conflict na ito. So, kailangan po natin maintindihan kung ano po ang lahi natin dahil konektado po ito, mga kapatid. Konektado po ito, mga kababayan. Dito po natin malalaman kung sino po talaga ang ating kakampi at kung sino po ang ating kalaban. So, kaya mga kapatid, marami pa tayong pag-uusapan dito sa Natch Channel. Kaya, maraming salamat sa inyong pagsusubaybay. Maraming salamat po sa 89.3 na radio station dyan sa Australia. So, ayan nga po, at salamat din po sa ating mga nanonood dito sa Natri Channel, at maraming salamat po sa kay Congressman Dan Fernandez sa pag-open itong na topic sa ating paghahanap sa ating tunay na pangalan ng ating bansa at tunay na pinagmula ng ating lahi. Ayan, salamat po. Muli po, ito po ang inyong Kuya Natch na nagsasabing be blessed. Shalom. Salamat po, mga kapatid. Republic. This is the biblical Ophir, the pride of the East since the days of King Solomon. Ito ang lupang hinirang na pinagkunan ng mga ginto at iba pang materyales para sa templo ng totoong may likha ng buong universe. Nagkaroon po ng groundbreaking last January 2, 2022. Ating iukit sa puso at diwa ang katotohanan upang ang sumpa'y maputo sa ating lupa.
pa